Okay, another video na naman tayo mga kaibigan regarding sa biting point. Kung manual transmission po ang inyong pinag-aaralan, mas maganda na unang aralin nyo muna ay yung tinatawag na biting point. Dahil ang biting point po, ito po yung kung saan mabagal nyong napapagalaw ang inyong sasakyan at nakokontrol nyo sa mababagal na paggalaw. Katulad nung parang gumagapang, paatras man or paabante. So yun po, biting point po ang ginagawa dyan. So saan ba natin ginagamit ang biting point? So magagamit po natin ang biting point dun po sa mga sitwasyon na mababagal din ang paggalaw. Katulad na lamang po ng traffic, lalo na pag heavy traffic, pag liliko, lalong-lalo na sa masisikip, sa mga malulubak, pag pa-reverse, pag magpa-park, sa mga paahon. Yan, gamit na gamit po ang biting point yan. So it means, kapag nandun po kayo sa sitwasyon na kailangan nyong makontrol ang paggalaw sa mababagal na pag-andar ng sasakyan, kailangan nyo po ang biting point. At lagi nyo pong tatandaan mga kaibigan, ang biting point, nangyayari lamang yan sa first gear at reverse. Yan, reverse gear. Kasi ang first gear, yan po yung malakas na gear, at the same time, mabagal po ang takbo nyan. Ganun din po ang reverse gear. Mabagal din po ang takbo nyan. Ngayon, para mas mabagal nyo pang napapatakbo or nakukontrol ang sasakyan, kailangan nyong gawin ang biting point. At nangyayari po yan dito sa clutch habang i-release nyo or binibitawan nyo or itinataas nyo ang clutch pedal. Doon po ninyo makukuha ang biting point. Gradual, tinataas yan ng dahan-dahan. Pag naramdaman nyong umusad or gumalaw ang kotse nyo or sasakyan nyo, it depends sa inyong direction. Kung kayo po ay pa-moving forward, so obviously, gear 1 po ang gagamitin nyo. Kung kayo po ay pa-reverse ang intention nyo, reverse gear ang gagamitin. Ngayon, kung gusto nyo pong makontrol ang pag-usad niya or paggalaw niya, kailangan mayroon po kayong clutch biting point. Kailangan nyo po siyang i-hold yung paa nyo sa clutch kung saan po siya gumagalaw ng mabagal. Para ma-maintain nyo po yung paggalaw na mabagal, kailangan nyo po siyang i-hold. Di bali niyang ma-press nyo siya all the way hanggang sa flooring, huwag nyo lang siyang totally bibitawan dahil ang mangyayari po dyan, pwede pong mag-stall or di kaya na may pwedeng mamatay ang engine nyo. Kasi po ang clutch biting point, gagalaw po ang inyong kotse or inyong sasakyan kahit wala pong press ng gas pedal. Lalong-lalo na po ang mga sasakyan ngayon, hindi na po siya dekarburador, hindi katulad po ito nung araw, na katulad po ng mga 4K engine, 3K engine, katulad sa mga owner type Jeep. So, ang clutch biting point, medyo nabibitin lalong-lalo na pag mababa ang minor ng makina. Kaya sa mga sasakyan po ngayon, gagalaw po ang sasakyan nyo, kahit gasoline engine pa yan, basta't i-hold nyo lang po kung saan po gumalaw ang kotse nyo or sasakyan nyo, i-steady nyo yung paa nyo. Okay, sadyang pong nakakapagod talaga ang manual, lalong-lalo na pag traffic or magpa-park, dahil nasa clutch po ang control sa mababagal na paggalaw na intensyon nyo. Kasi yun na nga po, it's depend yan sa magiging sitwasyon ng kalsada, dahil sa iba't ibang sitwasyon ng kalsada, kailangan alam nyo kung anong papaanong paggalaw ba ang babagay or pwede dyan, katulad na lamang ng pagliko. So wala pong nakakaliko, lalong-lalo na sa masisikip na likuan na 80 ang takbo or matulin po ang takbo nyo. So wala pong ganon. Ngayon, para mapaliko po kayo ng maayos, kailangan nyong gamitin ang clutch biting point. Ilagay nyo sa gear 1, press nyo yung clutch, ilagay nyo sa gear 1, and then hanapin nyo yung clutch biting point para na sa ganun, nakokontrol nyo ang inyong paggalaw at the same time, hindi po kayo naghahabol sa inyong steering wheel dito or natataranta dahil sa mabilis na paggalaw ng ating sasakyan. Kaya aralin nyo po muna kung paano nyo makukontrol ang inyong sasakyan sa mababagal na paggalaw, which is yun na po yung tinatawag na biting point. Again, para makuha nyo po ang tinatawag na biting point, gradual release ng dahan-dahan sa clutch. Pag na-feel or naramdaman nyo na gumalaw ang kotse nyo or sasakyan nyo, that's the time na i-steady nyo yung paa nyo sa clutch. Ipi-pace nyo po siya, no? I-pace nyo siya hanggang sa mapagalaw nyo, makontrol nyo ng maayos ang paggalaw ng inyong sasakyan. So, dun po nangyayari ang tinatawag na biting point. So, abangan nyo po ang mga next video natin regarding sa driving tutorial, mga tips, ideas, and techniques
Dito lamang po yan sa ating channel at sa ating page. Kung hindi pa po kayo nakaka-subscribe sa ating YouTube channel, Driving with RJ, subscribe nyo yan. And then syempre ang ating Facebook page, follow nyo rin po. At please share the video sa mga relatives natin at sa mga kaibigan natin na interested matuto sa pagdadrive. And syempre, huwag nyo kalimutan na ating TikTok account. Bye-bye!